Ito nga pala yung ginawa ko na Bluetooth speaker. Siguro ang size niya mga nasa 13 inches haba, tapos nasa 5 inches yung lalim niya. Ayan. Tapos yung lapad niya ganoon din. Para siyang square 5x5. Bali ito yung speaker, AYIMA speaker to. Bali inabot siya ng 210, dalawang piraso. Ayan, mamaya, baklasin ko mamaya, pakita ko sa inyo kung ano yung nakalagay sa likod. Tapos ito yung amplifier na nabili ko, 20 watts. Ayan. Sa Lazada ko siya nabili ng 220 something. Pero ngayon, nasa 320 something na siya, tumaas na yung price niya. Ayan, bali meron siyang mic input, mic volume. Ito. Tapos may LCD display. Tapos ito yung power source niya. Type C na 5 volts. Ayan, tapos ito mic programming, record, pwede mag-record. Mode, fast forward, play, pause. Tapos rewind, previous, tapos ito forward. Ayan, tapos may sasama siya ng memory card, flash drive. Tapos echo, ayan, tapos ito yung pinaka main volume niya. Ayan, tapos saksakan nito ng aux. Ayan. Pero Bluetooth na rin siya. Pwede na siya mag-connect sa Bluetooth din. Ito yung power switch niya. Bali 20 watts lang siya, 10 times 2. So 10 watts, tsaka 10 watts. Tapos bumili rin tayo sa Shopee ng handle. Nabot ito ng 70 pesos. Or 60 plus kasama yung plus delivery fee. Ayan. Bali, nilawit ko lang dito yung USB cable niya. Ayan. USB cable ng power supply. Bali, ang power niya ay 3.5 volts lang. Kaya pwede mo siyang saksakan lang siya ng power bank. Bali kahoy ito na 1/2 na kahoy. Plywood. Ayan. Bali, ito naging problema ko dyan sa likod. Ang bala ko kasi talaga dito power bank na lang. When may nakita ako sa shopping na to, yung battery holder. Power bank DIY kit. Ayan. Kadarating lang ngayon, kaya ngayon lang ako ngayon ko lang siya minidyohan. Ito, may testingin ko to. Hindi pa nabubuksan na yan. Bali 500, bali itong plus itong bili ko sa mga ito. Tapos itong diaphragm. Ayan, isa lang yung binili ko kasi maliit lang naman siya. Parang sa 40 plus yata to. Isang piraso. Ayan, tapos itong kable galing to sa sirang printer, kinuha ko lang. Ayan, naka-direct bali sa loob siya. Direkta lang siya. Ang bala ko ilipat dito yung butas. Tapos dito ko ilalagay ngayon yung power bank na DIY kit. Ayan. Baklasin ko muna para makita niyo yung laman sa loob. Pero bago ko baklasin, pakita ko muna sa inyo kung paano siya gagana. Dito sa power bank. Ayan. Saksak lang. Ayan. Ayun, pabukas na siya bali. Pero may switch siya dito. Pwede nyo siyang kasi naka-on na siya kanina. Ayan, naka-off siya. Tapos dito. Bluetooth mode. Ayan. Bluetooth mode. Connect ako para makita nyo yung paano tunog niya. By the way, may kasama nga pala siyang remote. Ayan. Pag bumili kayo nito sa Lazada, ilagay ko na lang sa description yung link. Bali, meron siyang option na remote na makapal, tsaka yung remote na manipis, yung kulay puti na manipis lang siya. Ayan. Bali, ang andito niya is ayan, mode, equalizer, tapos mute, volume up, volume down, previous, tapos next, tapos pause, tapos play.
Tapos itong USB. Hindi ko alam itong rep na to. Repeat siguro to. Yan. Tapos may mga numbers yan. Tapos power button. Yan. Pwede mo siyang patayin dito. Power off. Yan. Pwede nyo rin siyang hindi pwedeng buksan. Ayun, pwede rin palang buksan dito. Kasi nakabukas niya yung ano niya, power switch niya. Pwede nyo siyang buksan dito. Testing natin ngayon yung Bluetooth niya. Connect muna ako. Yan. Bali ang pangalan niya ay JQBT. Yan. Connected na tayo. Yan. Wala na yung blinking niya. Kasi pagka hindi siya nakakonect, magbiblink yan. Yan. Testingin na natin. Hanap lang ako ng video na walang copyright. Para hindi tayo makopyright ni YouTube. Ito. Tapos, volume natin. Naka-pause pala. Ayan. Sagad niya is 25 sa volume. 27, 30. Sagad niya 30. Tapos pwede niya yung volume din dito. Pwede rin dito. Ayan. Pwede din dito. Bali, ito yung mini amplifier natin. Ayan, ito yung power niya na naka-direkta sa switch. Power switch na papunta sa switch. Power switch to bali. Tapos, ito yung power supply na papunta doon sa dito. Ayan, ito to, power supply pala ito. Itong red yung kulay niya. Tapos ito papuntang speaker. Ito pala yung papuntang speaker. Sorry, ito yung puti. Ayan, papuntang speaker. Ito, papunta rito yan. Sa right. Ito sa left. Ayan. Ito yung AIMA na 110 ang isa. Ayan, 8 watts. Pero wala nakalagay na ano. Pero 10 watts. 8 ohms pero nakalagay. Pero 10 watts to. 8 ohms. Tapos itong isa 8 ohms. Pareha lang sila kaya hindi ko na pinaklas. Ito yung kaki na ginawa ko. Wala kasi akong pang butas na matino eh. Kaya linarena ko lang yan. Ayan. Siya. Yan lang. Bali yan lang yung laman niya. Maliit lang siya. Parang 1 inch lang yung lapad niya. Tapos nasa 4 inches yung haba. Ayan. Tapos ito yung antena sa ilalim. Medyo may na lang sagap niya kasi nasa ilalim kami dito eh. Kulob na kulob kami dito kaya walang signal. Hindi pa na-try ilagay sa taas. Doon sa may mismo sa kalsada kung malakas yung sagap niya doon. Okay, bale, yan to. Power. Tapos ito yung papunta sa switch. Ayan. So, ito yung speaker. Okay. Balik ko na. Muna. Buksan ko na ngayon yung binili ko na battery holder. Bali, ano siya, power bank kit. Na micro USB. Yung pin niya, yung charging pin niya. Ito yung laman niya. Ayan, power bank ang nakalagay. Tapos ito pinaka-cover.
ito yung pinaka USB niya. Parang nalaglag na siya. Ayusin ko na lang mamaya muna. Ito palang power bank DIY kit na to. Ang battery niya, ang compatible dito ay itong 18500 na battery. Yung battery na pang vape, yung ginagamit din sa mga power bank. Ayan. Kasi siya. Bali 3, ano siya? 3.5 volts o 3.7 ganun. Kasi itong ano natin 3.7 naman siya. 3.5 to 3.7 kaya niya. Ito na yung binili natin na DIY power bank kit. Ayan, gumagana na siya. Ayan, may power siya, may blue siya na indicator, blue LED indicator. Ngayon, ang target natin dyan is mailagay siya dito sa likod. Ayan, idikit siya dito. Para kasama siya. Ayan. Ganyan. Ang bala ko sana rito. Yung ginamit ko dito na 18500 na battery is galing sa laptop na sira. Balik kinuha ko yung battery pack niya. Yan. Mas maganda kasi yung battery ng laptop mas original yun Mas matagal ang buhay. Pero depende rin kasi kung sobrang luma na ng laptop at di na siya masyadong nag-charge, nagagamit ng patagal, baka sira na rin yung battery yun. Pero ito tingin ko, ito may na naman sa kuryente ito, kaya tingin ko okay na rin yung battery na kahit luma na galing sa laptop. Hindi ko pa na-try na i-charge, pero mamaya i-try ko kasi baka mamaya yung charging naman may problema. Ayan, bali niligyan ko muna siya ng guhit para ikakat ko yung vinyl sticker. Ayan, by the way, vinyl sticker nga pala itong pinambalot ko dito. Ayan, sobra ko lang yan kaya dito ko na ginamit. Sayang kasi nakatambak lang. Vinyl sticker siya. Ayan, ito na mga ginagamit sa, sa bike. Yung mga cutout niya yung nalagay sa kotse. Ayan, weatherproof yan kaya kahit mabasa yan okay lang. Ayan, dito nilalagay siya. Tapos cut yung sticker para mailagay ko dito. Maidikit ko dito. Siguro kahit glue stick na lang, hot glue. Kasi plastic naman to. Kung didikit naman siya. Ay, natanggal ko na yung sticker niya. Bali, kasi na natin ng konti. Para mas kumapit yung glue stick. Mas malalim, mas maganda. Para mas siya, kumapit sa loob. Napilit nyo na ngayon yung glue gun para mamaya mailagay na natin yung hot glue. Pala ito idikit. Punasan nyo muna ng basahan na may alcohol. Yan, para mawala yung langis niya. Para pag dinikit mo siya doon, ayan, hindi siya matanggal kagad. Plastic naman to, tingin ko didikit naman siya dito sa kahoy. Ayan. Pag gusto nyo gasgasin nyo rin to, pwedeng gasgasin, hiwa-hiwain, para mas kumapit din yung hot glue. Ayan. Hintayin ko lang siya na sumagad yung init niya para mas lusaw na lusaw yung hot glue. Yung glue stick niya, ayan, para maging siya, mas madikit. Ayan, na-edit ko na ngayon yung power bank sa likod. Tibay siya. Hindi siya basta-basta malalaglag naman. Ayan. Maganda lang dito kasi pwede mo siyang palitan ng battery kung sakaling sira na yung battery. Tanggalin mo lang to. Tungkabin mo lang sa palitan ng dalawang 18500 na battery. Yan. Okay na ulit yan. Sa Shopee, nasa 25 pesos o 30 pesos. Pero kung gusto mo ng mas magandang klase, may nabibili 100 pesos ng isa. Ayan. Tingin ko pag ganitong kalit lang, kahit 20 pesos, 30 pesos, siguro pwede mo na siyang, yun na lang gamitin mo, 2 piraso. Kasi matagal maloba to.
matagal siyang maloko. Nung na-try ko to, 4 bars siya, pero hanggang 3 bars pa rin siya. Oh. Tagal ko na siya nang ginagamit. Napakatipid niya na. Sa ano, kung pang kwarto lang naman, okay na din siya. Ayan. Hindi yung setup natin. Bali, ipifix ko na to dito. Ayan. Pero pwede siguro kahit hindi na, kasi kung mag-charge ka, mag-charge ka, hindi mo tanggalin to. Kasi tatama dun yung cable. Pero pwede naman siguro isingit mo na lang yung sa micro USB. Pwedeng isingit mo na lang siya pag gusto mong i-charge. Yan, bali ganyan yung magiging itsura niya. Siguro maglagay na lang ako ng clip dito para naka-fix lang siya. Pero pag ganyan, okay naman eh. Yan. Yan, ganyan yung itsura niya. Buksan natin. Bluetooth mode. Okay na siya. Ayan, may ilaw. Connected. Mamaya try kong i-charge. Sana gumana yung charge. Kasi mamaya sira pala yung charging pin. Pero tingin ko gagana naman siya. Ayan. May ilaw. Working naman. Pag try nyo gumawa, kung gusto nyo lang mag-DIY, yan, pang kwarto, pwedeng-pwede na to kasi meron naman siyang Bluetooth. Ayan. Tapos meron na ring remote. Kaya okay na. Hindi na siya. Ayan. Hindi naman siya malalaglag. Okay. Thank you sa panonood.